ng COMELEC ang desisyon sa pag-disqualify sa Smartmatic bilang service provider. Pero ang kumpanya, dismayado sa anilay surprise disqualification. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Yes to hybrid Filipino election system. Kasabay ng paggunita sa karawan ni Gat Andres Bonifacio, nagpunit ng papel ang grupo ni na dating DICT Secretary Eliseo Rio Jr. sa harap ng COMELEC office sa Maynila. Pero hindi gaya ni na Bonifacio, sample na balota at hindi sedula ang pinunit at sinunog nila. Bagamat masaya sila sa pag-disqualify sa Smartmatic, hindi naman daw ang petisyon nila ang pinagbasehan nito. Yung pinagbasehan nila ay matagal ng eleksyon, issue, no? 2016 pa. Hindi nila tinignan mabuti yung mga irregularidad nitong 2022 election, Mayo 9, no? So yun ang aming kulang pa. Pero sa pagharap ng COMELEC sa media kanina, nilinaw nila ang naging desisyon. There's no issue as to the accuracy of the results. COMELEC cannot close its eyes to the reality that there are several issues pertaining to the integrity and credibility of this company. Kung pababayaan po namin yan, mas maki-question po kasi yung integrity ng buong proseso. The COMELEC cannot take that risk. Sa naunang lumabas na resolusyon mula sa COMELEC na bunyag umanong nagtatag ng foreign shell company si former COMELEC Chairman Andres Bautista na siyang pinaglagakan ng mga perang sinuhol umano sa kanya ng Smartmatic para sila ang piliing mag-supply ulit ng vote counting machines noong 2016 elections. Bagamat hindi pa naman napapatunayan, iginit ng COMELEC na malaking dagok sa integridad ng halalan ang issue kay Bautista at sa Smartmatic. Sa record ng COMELEC, ito ang lumalabas na kauna-unahang na-disqualify na service provider mula na magkaroon ng automated election sa bansa. Bagay na sa loob ng 15 taon o nakalipas na 5 halalan, tanging Smartmatic lamang ang naging kapartner ng ahensya. Dismayado ang Smartmatic sa anilay surprise disqualification. Hindi raw sila kailanman sinabihang kasama sa mga alegasyon sa Smartmatic ang US case laban kay former COMELEC Chairman Bautista at hindi rin sila nabigyan ng pagkakataong sagutin ito. Sa separate opinion naman ni Commissioner Amy Ferolino na sa random manual audit at sa deklarasyon ng Accredited Citizens Arms, unanimous na inaffirm ng ahensya ang kredibilidad ng eleksyon noong 2022. Kaya hindi ro dapat din-disqualify ang Smartmatic. Pero ayon kay Garcia, pwede sila agad mag-disqualify. Kapag administrative function, we can act based on something which we are fully aware of. Sa kabila ng mga issue, tuloy daw ang bidding sa December 12 para sa susunod na service provider sa eleksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.